Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang paglalakad ng isang padre de pamilya na kung paano niya natagpuan ang nawawalang bahagi ng kanyang pagkatao. Siya ay si Mario. 12 kami magkakapatid at walang maayos na hanap buhay ang aming mga magulang. Kaya ipinaalaga nila ang iba naming mga kapatid sa mga kamag-anak namin. 6 kaming naiwan sa aming bahay. Ako at ang pang-4 kong kapatid na babae ang pinakamalapit sa lahat. Subalit nagising ako isang umaga. Nawala na siya. Mula noon, wala akong ibang ginusto, kundi ang makita siyang muli bago man lang ako mamatay. Aray, ang sakit na ng balakang ko. Nakakapagod maglinis ng bahay. Opo nga muna ako. Ano to mga ito? Tatapon na ba ito? Oo, kuya. Tatapon mo na yung mga yan. Sige. Pati yan parang eroplano na sira-sira na. Naku, itapon mo na nga yan, kuya. Ay, ma? O, ano yan, ha? Sige. Subukan nyo itapon niya nang mapalayas kayo ng papa nyo dito sa bahay. Bakit ma? Sira-sira na ito Pinakalawang na nga Basta, huwag nyo yung gagalawin. Huwag nyo gagalawin, hayaan nyo lang yan dyan. Ma, kabibili lang namin ni kuya ng bagong divider, oh. Pangit naman kung ilalagay namin dyan yan, ng lumang laruan. Hindi magandang tingnan eh. Di huwag niyong tingnan. Ay, yan na. Yan ang habang sinasabi ko. Porque nakakabili na kayo ng mga magagarang gamit nyo ngayon. Ganyan na kayo magsalita. Hindi naman sa ganun pa, kaya lang, Kapag may nagtapon ito sa inyo, huwag niyo lang iisipin pang umuwi rito sa bahay. Ay, naku. Yan. Kasi nagmamagaling kayo. Sinabihan ko na nga kayo, ayaw nyo makinig. Bakit? Kanina pa kasing laruan yan, ma. Ang ibig niyong sabihin, ibinenta ni Lolo yung ate ni Papa. Hindi niya rin alam, pero mukhang may nangungursunada daw doon na binatang galing sa mayamang pamilya. Kaya ang duda niya, binenta ng lolo nyo para may panggasto sila. Ay, grabe naman yun, ma. Kaya mula noon, hindi niya na nakitang muli si Ate Helen. Ilang taon na kaya siya ngayon, ma? Baka mga 65 years old. Matanda ng 5 o 4 na taon niyo sa papa niyo. Ay, kaya pala ayaw niyang itapon yung laruan na yun kasi bigay pa yun ng kapatid niya. Yun na lang ang remembrance niya sa kanyang ate. Bakit ngayon niyo lang ito nasabi sa amin? Kasi ayaw niyang nababanggit ang tungkol kay Ate Helen. Nalulungkot siya. Pero kahit naman hindi nababanggit si Ate Helen, alam kong walang araw na hindi niya naaalala ang kanyang kapatid. Ano na kayang apelyido ng ate niya ngayon? Baka maaari nating hanapin sa Facebook. Ay, oo nga, kuya. Yan ang naisip ko eh. Pwede ba yan? May bayad ba? Ay, wala po. Hahanapin lang natin ang pangalan niya. Kaya lang, kung hindi natin alam ang apelido niya, medyo mahirap. Tsaka matanda na siya Baka wala namang Facebook yun. Pero, bakit hindi niya subukang hanapin si Papa? O yung iba niya mga kapatid? Oo nga, ma. Ewan ko. Iniisip ko nga dati, baka namatay na yun. Hindi naman natin alam, di ba? Lalo na dito sa atin na palagi nagkakaroon ng malakas na bagyo. O malay mo, binagyo na yun. Baka ganyan din ang nasa isip ng ate ni Papa. Kaya hindi niya rin sinubukang hanapin si Papa. At saka isa pa, ang haba na ng panahong lumipas. Pero pwede pa rin naman nating subukan. Wala namang masama Subukan nating hanapin sa Facebook.
tingin. Oh, di ba si Papa yan nung bata pa siya? Uy, buti na lang may nakatago pa siyang larawang ganito. O, yan na lang ang gamitin natin profile picture niya sa Facebook account na gagawin natin para sa Oo, kanya. sige. Kapag gumamit tayo ng picture niya, ngayong matanda na siya, hindi naman siya makakilala ng ate niya. Sana hinahanap din siya ng ate niya, no? Kung tayong dalawa kaya nagkahiwalay, hanapin mo rin ba ako? Baka hindi. Ha? Mas tahimik kasi ang buhay kapag wala ka eh. Ganun. Oh, ano ba? Joke lang naman yun. Kapag ikaw ang nawala, kukunin ko yung picture mo nung high school ka. Ipapiprint ko tapos lalagyan ko ng missing. Ang pangit yung picture ko na yon. Ang itim-itim ko doon. Tapos may basa akong 2 inches. Kung bakit naman kasi kayo mga babae, kapag bored kayo, naglalagay kayo ng bangs. Hindi na ngayon. Natuto na ako. Buti naman. Kaya tara na nga. Iscan mo na yung picture na magawa na natin ng FB account si Papa. Ano? Wala pa rin? Hindi niyo pa rin nahahanap? Wala ma eh. Naku. 3 buwan na namin sinusubukan hanapin sa FB si Auntie Helen eh. Wala pa rin. Ginawa na namin ng FB account si Papa pero wala rin. Walang nangyayari. Ay, Mabuti na lang pala talaga, hindi natin sinabi kay Papa. Baka umasa lang siya eh. May tumatawag. Ah? Sino to? Teka, sino yan? Ay, teka. Hindi ko account ang nakabukas dito sa isa kong cellphone eh. Account ito ni Papa. Uy, sagutin mo, dali. ano yan? Bakit? Ha? Ay, eto na, sasagutin ko na. Ma, huwag kang maingay ah. Hello? Kinakabahan ako. Ma, kalma ka lang. Hindi naman ikaw ang kapatid eh. Oo. Ari ko. Huwag ka naman mangurot, ma. Kakababa lang daw nila ng bus. Sino kasama niya? Uy, Irene. Bakit ka naiiyak? Kuya, makikita na natin ang isa pa nating auntie. Tapos makikita na siya ni Papa. Masaya-saya ko. Ano ka ba? OA ka, ha? Umiiyak ka na kagad eh. Wala pa nga. O yan o, tingnan mo umiiyak din si Mama. Sino ba naman niya? Sino ba naman ang hindi ba iiyak? Kuya, mahigit 40 years silang nagkahiwalay ni Papa. Ayun. May nakikita na akong papalapit dito sa atin. Oh my gosh! Sila na yan, Kuya! Oscar? Ah, Irene? Oo po! Ikaw si Kuya Wilson? Oo nga. nice meeting you, Wilson. Baba niyo? Oo. Mana po? Tita. Si Mama. Kuya, kamukha niya si Papa. Ikaw ang asawa ni Mario? Oo, Ate Helen. At ito yung mga anak ninyo? Opo, kami nga po. Ang lalaki na. Itong binata nyo, kamukhang kamukha ni Mario. Pareho kayo ng mata ng papa mo. Ay, maaari ko ba kayong yakapin? Oo naman po, Auntie, Salamat. Salamat sa Panginoon at nakita ko kayo. Ay, nakita ko rin kayo sa wakas. Saan ba kayo galing na mag-ina? Ang aga niyong umalis. Hindi man lang kayo nagluto ng agahan. Nagsimba kami. Nagsimba. Oo. Anong araw ba ngayon? Miyerkules? May simba ba ngayon? Taga, parang may mga tao sa labas. Sino-sino ba mga yan? Pa, hindi kami nagsimba. May sinundo kami sa terminal. Terminal.
Sino? Pa, maupo muna kayo. Ano ba nangyayari? Nawiwirduhan ako sa inyo. Ma, tara na. Ah. Iwan muna natin sila. O sige ha, ako'y magluluto muna ng agahan. Ano ba agahan eh? Alas 11 sila. Ah? Tanghalian na lutuin mo. Oo. Pa, dito ka lang muna maupo, ha? Bakit ba? Auntie, pasok ka na. Mario, Sinong Pa, si Auntie Helen po. Helen? ako ito. Mario, ang ate Helen. Ate? Oo, Ate Helen? oo, ako nga. Oh, Diyos ko. Nananaginip ba ako? Mario, kapatid ko. Kapatid ko. Ito bang ikaw yan, ate? Oo, ako to. Tingnan mo. Tingnan mo itong nunal sa sentido ko. Diyos ko. Diyos ko. Ikaw nga. Ikaw nga, ate. Ay, Pero, paano mo nangyari? Paano ka nakarating dito? Paano mo ako nahanap? yung mga anak mo. Hinanap ako ng mga anak mo. Diyos ko, salamat. Salamat, dinilig mo na ang dasal ko. Salamat at buhay ka, ate. Mario, Salamat at nakita kita muli. kapatid ko. Hindi ako ibinenta ni tatay. Naglayas ako nang malaman kong plano niya akong ibenta dun sa nangungursunada sa akin noon. Kaya hindi ko kayo hinanap noon dahil natatakot akong matagpuan niya ako at ipakasal sa lalaking hindi ko naman gusto. Mabuti na lang po at nakilala niya si Papa. Konduktor ng bus, nalasakyan niya papuntang norte. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwalang naririto ka sa harapan ko at nakikita kita. Pasalamatan mo itong mga anak mo. Nagtiyagang hanapin ako sa Facebook. Hindi naman akong nahanap nila, kundi itong si Wilson. Nakilala ni Wilson ang larawan mo na kamukha raw nung larawan na nahablot ko. Noong araw na nag-impake at lumayas ako. May pakiramdam ako ng mga sandaling yun na maaaring hindi ko na kayo makitang muli. Kaya binaon ko ang larawang yun. Masaya kami nakita kayo muli. Mula ngayon, hindi na tayo magkakahiwalay na muli, Mario. Salamat sa mahabaging Panginoon. Salamat at nakita kitang muli, Ate Helen. Wala akong pagsidlan ng kasiyahan nang makita kong muli ang kapatid kong napakatagal kong hinintay na makitang muli. Araw-araw, pakiramdam ko may nawawalang bahagi sa aking pagkatao dahil sa pagkakawalay namin sa isa't isa. Ngayon, bagamat magkalayo ang tirahan namin, madalas kami magkita at magkausap sa tulong ng teknolohiya. Napakasaya ko. Totoo ngang naririnig ng Panginoon ang ating mga panalangin. Ako si Mario, at ito ang aking buhay. Huwag sana tayong magsawang manalangin. Dahil kung naaayon sa kalooban ng Panginoon ang ating dasal, ibibigay at ibibigay niya ito sa atin. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, June Martin de Gaspi, Phil Cruz, at Lionel Benamin sa papel na Mario. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Mutiao. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar.
Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Lamanon. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, narito po ang isang binibini na maglalahad sa atin ng kanyang kasaysayan upang kapulutan ng aral sa buhay. Siya po ay si Dolly. Isa po akong nurse. 3 taon na ako nagtatrabaho sa isang ospital nung kunin ako ni Briggs para maging private nurse ng mami niyang may sakit. Nobyo ko si Briggs at aaminin ko dahil sa labis kong pagmamahal sa kanya, ako ang gumawa ng paraan upang mapansin niya ako at ligawan. Kaya naman ang kunin niya ako upang alagaan si Mami Pilar ay labis kong ikinatuwa. Pakinggan po ninyo ang aking kwento. Salamat sa pagbisita mo sa akin, Dali. Mami, hindi po kayo basta binisita lang nitong mahal ko. Anong ibig mong sabihin, Briggs? May iba bang dahilan ang pagparito ni Dali? Opo, Mami Pilar. Ano yun? Pakakasal na ba kayo? Ay, mabuti. Upang makita ko pa ang aking magiging apo. Ang mami talaga, hindi po kami pakakasal. Mula ngayon, si Dali na po ang magiging nurse nyo. Siyang mag-aalaga sa inyo. Talaga, Dali? Opo. Ay, Pinag-resign po ako ni Briggs sa pinapasukan kong ospital para po maalagaan kayo. salamat naman at pumayag ka. Siyempre naman, papayag siya dahil mahal niya ako. At mahalaga sa akin ang mga mahalaga sa iyo, Briggs. Masaya ako at makakasama na kita ngayon, Dali. Hindi na ibang tao ang mag-aalaga sa akin at magmamalasakit. Wow, talagang piyesta tayo ngayon, paring Briggs. Man, Ang dami nating iinumin at pulutan. sabi ko naman sa iyo, Dave, di ba? Babawi ako. Sa ilang linggong hindi ko pag-inom ng alak. Dahil sa pag-aalaga ko kay Mami Pilar. Bilib ako sa'yo. Ang lakas mo kay Dali. Ako pa? Akalain mo, iniwan niyang ospital para sundin ka. Kaya inom na ako. Alam mo pare, mas malaki kasing pinapasweldo ko sa kanya sa pag-aalaga niya kay Mami Pilar. At palagi pa niya ako makikita at makakasama. Alam mo naman, patay na patay sa akin ang babaeng yun. Anong plano mo ngayong nasa inyo na si Dali? Ay, ano pa? Eh di yung sinabi ko sa'yo. Talagang itutuloy mo yun? Natural! Alam mo, ako lang dapat magmana ng kayamanin ni Mami Pilar. Ako lang. Bagay, kahit ako lumagay sa katayuan mo, hindi rin ako papayag na magkaroon ng kahati sa mamanahin ko. Teka, alam na ba yun ni Dali? Sasabihin ko pa lang. Pero sigurado naman ako papayag yun. Dahil hawak ko ang puso niya. Oh, kumusta naman ang trabaho mo sa mami ni Briggs, anak? Ayos naman po, Nay. Mabait si Mami Pilar. Tsaka hindi mahirap pasunurin sa mga instruction. O kayo ni Briggs. Nay, kung yung inaalala nyo, baka nakalimutan ko na yung pangako ko sa inyo. Hindi po. Kahit na mahal ko pa si Briggs, gusto ko pa rin tuparin yung pangako ko sa inyo. Na yun ay walang iba, kundi ang ikasal ng malinis. Ay, salamat naman, anak. Para din naman sa'yo. Kaya gusto kong ingatan mo ang sarili mo. Upang kung sakali mang hindi kayo magkatuluyan niyang si Briggs, malinis ka pa rin. Nay naman, huwag nyo naman sabihin na hindi kami magkakatuluyan. Mahal ko po si Briggs. Ang sabi ko, kung sakali, walang masama anak na maging handa ka sa mga bagay na maaaring dumating.
ganda ang kwintas nito, Briggs. Mahal ito, no? Nagustuhan mo? Okay lang. Basta para sa'yo. Salamat. Dikit pa dyan, Dali. Higit pa dyan ang ibibigay ko sa'yo kapag nakasal na tayo. Ibig mong sabihin, balak mo nang magpakasal tayo? Oo naman. Pagkatapos na maisagawa natin ang binabalak ko. Ha? Anong binabalak mo? Alam mo kasi, gusto ni Mami Pilar na yung 50% ng kanyang yaman ibigay sa charity. Ha? Sinabi niya sa akin yun, kaya nalaman ko. At yun ang ayoko mangyari. O anong gagawin mo? Kailangan mo wala na siya. Habang hindi pa niya na ipapagawa sa abogado ang gusto niya. Ano? Gusto mong mawala ang sarili mong ina? Makinig ka, ha? Alam mo, hindi ko sa tunay na ina. Ampun niya lang ako. Matandang dalaga si Mami Pilar. At 10 taon ako nun nang ampunin niya ako. Ano? Kaya okay lang sa akin. Kahit mawala pa siya. Briggs! Madali lang naman ang gagawin natin, di ba? Ha? Teka. Eto. Itong boteng nakikita mo. O, anong laman yan? Ito yung iahalo mo sa pagkain ni Mami. Para unti-unti siyang manghina. Akong gagawa? Siyempre! Sino ba naman? Di ba ikaw ang nurse niya eh? Pero, nabawasan ko nitong konti dahil napainom ko na sa kanya yung iba. Kaya nga, medyo mahina na siya ngayon. Dali, tulungan mo na ako. Para din naman sa atin to eh. Kapag nakuha ko ng lahat ng yaman ni Mami, mabibigyan kita ng ingranding kasal at isang maginhawang buhay. Hindi naman ako naghahangad ng ingranding kasal. Kahit simpleng buhay at kasal lang, okay na yun sa akin. Basta kasama lang kita. At isa pa, masama yung gusto mong gawin. Kasalanan yun. Eh, ayoko naman ng ganong buhay lang, Dali. Ang gusto ko, marangyang buhay ang maibigay ko sa'yo. Pati na sa mga magiging mga anak natin. Kaya sige na, pumayag ka na. Ha? Pero, Yun eh kung talagang mahal mo ako. Gagawin mo ang sinabi ko. Napakasama niya. Matapos siyang kupkupin at bigyan ng magandang kinabukasan ni Pilar, ito ba ang igaganti niya? halos hindi nga ako makapaniwala, Nay, na ganito kasama yung lalaking minahal ko. Baligtad ang ugali niya sa maganda niyang muka. Wala siyang kwentang tao. Layuan mo na siya, anak. Pero inay, mahal ko po siya. Mahal na mahal ko. Kaya handa kang gawin ang gusto niya, ganun ba? Anak naman, matakot ka sa Diyos. Isa kang nurse, katulong ng doktor upang magdugtong ng buhay, hindi upang pumatay. Iwan mo lang lalaking yun. Ipapahama ka lamang niya. Baka nga ginagamit ka lamang niya upang matupad ang masama niyang balak. Hindi ko po siya maaaring iwan. Dali! Kawawa si Mami Pilar. Kapag ginawa ko yun, tiyak nahanap si Briggs ng ibang nalason sa kanya. Kung ganun, anong gagawin mo? Ayon sa pagsusuri, lason nga ang laman ng boteng ito, Dali. O Diyos ko. Kung gusto mong tulungan ng mami ng nobyo mo, kailangan ipaalam mo sa kanyang katotohanan para maingatan din niya ang kanyang sarili, lalo na pag wala ka sa bahay nila. Oh, Doc Jimwell. Kailangan sabihin mo rin ito sa kinauukulan. Pero dapat malaman ito ng kinikilalang mami ni Briggs. Oh, napakasakit, Doc. Bakit ganito pang lalaking una kong minahal? Siguro, hindi talaga siya para sa iyo. Magpasalamat ka na rin habang maaga. Nalaman mo ang tunay niyang ugali. At makapagliligtas ka pa ng isang nilikhang wala namang kasalanan.
Masarap pala magluto ni Dali, Briggs. Dami ko nakain. Talaga? Parang gusto ko pa eh. Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko sa kanya, pabaunan ka mamaya pag uwi mo. Nasaan nga pala siya? Nasaan pa? Di pinapakain si Mami. Ibig mo sabihin, nakumbinsi mo siya? Nangihina na si Mami, kaya sigurado ako, ginagawa na ni Dali. Yung gusto kong magyari, ha? Galing mo talaga, pare. Lahat ng gustuin mo, nakukuha mo. Eh di, kapag wala na si Ma'am Pilar, pakasalan mo na si Dali. Hindi ah. Ha? Naku, di ko siya mahal. Ginagamit ko lang siya para sa bala ko kay Mami Pilar. Kaya pag nagawa niya na yon, goodbye na siya para sa akin. Bakit ganoon, Dali? Akala ko ba nangihina na si Mami? Bakit ang makita ko sa kanina, parang lalo siyang lumakas? I'm sorry, Briggs. Pero hindi ko kayang gawin yung gusto mo. Ano sinabi mo? Ulitin mo nga! Hindi ko kayang gawin. Ang iniutos mo, lasunin ko ang babaeng umampon at nagpala sa'yo. Walang hiya ka! Pinaniwala mo kung susundin mo ako. Yung pala, niloko mo lang ako, ha? Tama na yan! Itigil mo na ang pananakit kay Dali. Mami Pilar, nakakatayo na kayo? Oo, dahil pinagaling ako ni Dali. At matagal ko na ring alam ang maitim mong balak. Mami, Isa kang ahas, Briggs. Matapos kitang kupkupin, pagbabalakan mo pa akong patayin. magpapaliwanag po ako. Sige na, Mamang Polis. Hulihin niyo na ang lalaking ito. Sir, hindi. Huwag po. Ayoko. Hindi ako sasama sa inyo. Ayoko! Ang hayop na yun. Sinaktan ka pa. Hayaan niyo na siya, Inay. Total nakakulong na siya. Pasensya ka na sa mga nangyari, Dali. Okay lang po yan, Mami Pilar. Basta importante, ligtas kayo. Pero nasasaktan at nalulungkot ako. Dahil ngayon, mag-isa na lang ako. Huwag kang mag-alala. Madalas ka naming dadalawin ni Dali. Hindi kaya maaaring dumito na lang kayo? O, ituloy mo na lang ang trabaho mo sa akin, Dali. Akala ko, makakasama na uli kita sa ospital. Hindi pa rin pala. Gusto kasi ni Mami Pilar na magtrabaho pa rin ako sa kanya. Sa bagay, okay yun. Mag-isa na siya at matanda na. Talagang kailangan na niya ng tapat na makakasama. At ikaw yun, Dali. Kaya lang, baka hindi mo makalimutan dito si Briggs. Wala na siya sa puso ko, Doc Jimwell. Mula pa nang malaman ko yung maitim niyang balak kay Mami Pilar, nagbago na yung damdamin ko para sa kanya. Lalo pang nawala ang pagmamahal na yun nung marinig ko yung usap-usapan nila ng kaibigan niya si Dave. Salamat naman. Ngayon, may chance na ako. Ha? Anong ibig mo sabihin, Doc Jimwell? Noon pa, may damdamin ako sa iyo, Dali. Pero dahil may boyfriend ka na, inilihim ko na lang ito. Pero ngayong wala na kayo, wala na rin makapipigil sa akin para bigyan laya ang damdamin ko sa iyo. Naging mabilis ang paglimot ko kay Briggs. Hindi lang dahil sa masama niyang ginawa, kundi dahil na rin kay Jimwell. Tunay ngang ang makagagamot sa isang pusong sugatan ay isang pusong nagmamahal. Ako si Dali. Ito ang aking buhay. Narinig po ninyo isang kasaysayan at naway kinapulutan nyo ng aral sa buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho,
Jenaline de la Cruz, Junel Benjamin, at Rosana Villegas sa papel na Dolly. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kasaysayan ng isang lalaki na kapupulutan ng aral sa buhay. Siya ay si Marco. 15 anyos pa lang ako, ay natuto na akong magtrabaho para mabuhay. Yun ay dahil maaga akong naulila sa mga magulang at dahil nasa malayong probinsya at hirap din ang buhay ng aming mga kamag-anak, ipinasya kong mamuhay na lang na mag-isa dito sa syudad. Naging gasoline boy ako. Pakinggan po ninyo ang aking kwento. Congrats, Tol. Sa wakas, natapos mo rin ang high school kahit ang tagal, ha? Oo nga, Jojo. 20 na ako pero ngayon ko lang natapos ang high school. Pero hindi bale. Ang importante, tapos na rin ako. Ano ngayon ang plano mo? Maghahanap ka ba ng ibang trabaho? Dito pa rin ako. Sanay na ako dito eh. Tsaka, mabait si Sir Wilson. Ba't tinapos mo pa high school? Di ka naman pala alis dito. Plano ko magpatuloy sa college, Jojo. Habang nagtatrabaho. Working student. Naku, mahirap yun. Magastos. Hindi mo na makakaya yun. Para ka lang kumuha ng batong ipupukpok sa ulo mo. Makakaya ko rin yun. May awa ang Diyos. Kung bahala. Pero ako, mag-iipon lang ako dito. Pag malaki na ipon ko, saka ako iiskapo. Ano? Paano ka makakaipon? Sakita natin dito. Mahilig ka sa magagandang damit. Ako nga, pambayad ko lang ito ng bahay at ilaw at tubig. At saka konting panggastos. Marco, marunong akong dumiskarte. At yun ang ginagamit ko para makaipon. At si Jojo palang iniisip mo. Iniisip ko lang kasi kung anong diskarteng ginagawa niya. Tinanong mo ba siya kung ano yon? Opo, aling sepa. Pero ngumiti lang siya at hindi sinagot ang tanong ko. Alam nyo ha, hindi naman sa inahatulang ko siya. Pero hindi ko gusto yung kilos ng kapitbahay natin yun. Bakit naman po, inay? Para kasing hindi siya gagawa ng mabuti. Aling sepa? Kutob lang naman yung sa akin. Masyadong maporma kung manapin. Napansin ko rin po yun. Sa bagay nga sa liit ng kita ninyo sa gasolinahan ni Mang Wilson, paano pa makakabili ng mamahaling bagay si Jojo? Kaya nga, nagtataka ako eh. Kaso, ayaw naman niyang sabihin. Baka ako anong hindi tama ang ginagawa niya. Kaya ikaw, Marco, ha? Oo. Huwag ka may inggit sa mga nakikita mong binibili niya magagandang bagay. Lalo na nga, hindi mo naman alam kung paano niya nabili ang mga iyon. Marco, Ay, kayo pala, Ma'am Esper. Kung hindi niyo ako tinawag, hindi ko malalaman kayong dumating. Iba pong coaching gamit niyo eh. Sira yung isa kong sasakyan. Magpapagas po ba kayo? Oo, gaya ng dati, full tank. Okay po. Oh, wala ka na bang pasok ngayon sa school? Yes, ma'am. Last week po, graduation namin. Sa wakas, natapos ko rin pong high school. Oh, ang galing mo ah. Kahit na uli lang lubos ka na, nakaya mo pa rin pagtapusin ng pag-aaral ang sarili mo. Okay, full tank, no? Oo. Okay na po, ma'am.
Tapos ko na po lagyan ng gasolina. Ay, itong credit card ko. Aho. Tulad ng dati, ikaw nang mag-swipe sa machine ninyo. Aho. May tiwala naman ako sa iyo. Salamat po. Sandali lang po ito. Sige. Mapait at magalang itong si Marco. Masipag. At matagal na ring empleyado ng kaibigan kong si Wilson. Kaya naman tiwala ako. Kahit ipahawak ko pa sa kanya ang credit card. Ma'am, ito na pong credit card. Ay, salamat iho. Sige. Aalis na ako. Okay po. Ingat kayo. Dito po uli kayo magpag-asamin po. Ngayon na lang ako magpapagasolina dito kina Wilson para bukas. Diretso na ako sa pupuntahan ko. Wala si Marco. Magpapagas po kayo, ma'am? Oo, iho. Ay, wala ba si Marco? Inutusan po ni Sir Wilson eh. Full tank po ba? Oo. Okay po. Lalagyan ko na. Sayang, wala si Marco. Mas gusto ko siyang naglalagay ng gasolina sa sasakyan ko. Ay, di bale. Kayo Wilson naman ito eh. Tiyak na mapagkakatiwalaan ang mga empleyado niya rito. Okay na po, ma'am. Cash po ba ang bibigyan nyo o credit card po? Credit card. Eto. Okay. Sandali lang. Ayos ah. May grasya na naman ako makukuha sa credit card na ito. Kapag nakunan ko ito ng picture, mahigit 1,000 na naman na ibabayad sa akin ang contact ko. Kukunan ko na ng picture dito sa phone ko. Ang kagandahan ng high-tech ang cellphone. Magagamit sa racket. Jojo, Marco, ano yan? dito ka na? Bakit mo kinukunan ng picture ng credit card ni Ma'am Esper? Huwag ka na maingay. Pagkakapirahan to. Pero hindi tama itong ginagawa mo. Sabi mo ka na makialam eh. Bibigyan kita pag nabayaran na ako dito. Huwag ka mag-alala. Hindi. Ayoko. Akin ang credit card. At humingi ka ng tawad kay Ma'am Esper sa ginawa mo. Ano? Oo. Nasisira ka na ba ng bayad, Marco? Ba't ko naman gagawin yun? Pera na to. Gagawin ko pang bato. Akin na. Akin na. Ay. May pinagtatalunan ba kayo? Ano yan? Marco? Jojo? Sir Wilson, At ano yung parang narinig ko na babayaran ka mo sa'yo, Jojo? Ha? Naku, Esper. I'm sorry. Pasensya ka na, ha? Hiyang-hiya ako sa'yo. Totoo. Hindi ko talaga akalain na may walang iya pala akong tauhan. Nakasangkot siya sa pangunguha ng mga impormasyon sa credit card ng mga nagpapagasolina. ako rin po, Ma'am Esper. Ay, nako. Hindi ko po akalain na yun palang sideline niya. Kaya siya nakakabili ng mga mamahaling bagay. Dahil binabayaran sa kanyang bawat picture ng credit card na maibigay niya doon sa contact niya. Ay, Esper. Again, I'm sorry. Huwag ka sana magalit sa amin. Wala kami kinalaman doon. Maniwala ka. Oo. Naniniwala naman ako. Alam ko namang hindi mo papasukin ang ganong gawain, Wilson. Oo naman. Legal at malinis ang aking negosyo. Nagpapasalamat ako sa inyo. Lalo na sa iyo, Marco. Opo. Dahil nailigtas niyo ako sa isang malaking problema. Kung nakuha ni na Jojo ang lahat ng impormasyon doon sa credit card ko, naku, magagamit nila yon hanggang sa maubos ang aking credit limit. At natural, mapeperwisyo ako sa pagbabayad. Ay, naku. Napakarami na talagang manloloko ngayon, oh. Kahit credit card ng iba, nagagawa na nila ng paraang magamit ito. Oo nga eh. Nagpapasalamat talaga ako sa iyo. Sa inyo. Lalo na sa iyo, Marco. Ma'am. Hindi ka pumayag sa alok ni Jojo. Tama. Dahil masama po yun, Ma'am. Pag nanakaw na rin po yun. Ay, oo, tama ka. At hindi lang pala ako ang nabiktima ni Jojo nung araw na yun. Ha? Oo.
Oo, nakita sa cellphone niya ng mga pulis. Sinira ni Jojo ang buhay niya. Ngayon, makukulong siya. Wilson, sana lahat ng maging tauhan mo ay tulad nitong si Marco. Oo nga. Dahil isa siyang mabuting tao. At yun palang nangyari kay Jojo. O, di ba? Tama ang kutob ko. Masama ang sideline ni Jojo. Naawa rin po ako sa kanya, Aling Sepa. Irene, bata pa siya pero mararanasan na niyang buhay sa kulungan. Maaari pa namang mabago ang buhay niya. Yun kung magpapakabuti siya sa kulungan. Oo, tama si Inay. At higit sa lahat, ihingi niya ng tawad sa Diyos ang pagkakasala niya. Ay talagang hindi mabuti sa tao yung maibigin sa salapi. Dahil ibubuyo ko nun sa paggawa ng masama. Naku, humaba na ng humaba yung kwentuhan natin. Naabala ka na namin ni Inay. Di ba papasok ka ngayon sa gasolinahan ni Mang Wilson? Hindi muna. Masama ang pakiramdam ko eh. Gusto mong gawing janitor sa kumpanya mo, si Marco? Oo, sana, Wilson. At dahil nga kaibigan kita at nire-respeto, kaya naman sa'yo ko muna ito sinabi. Sa akin walang problema, Esper. Okay lang kung tatanggapin niya. Alam mo talagang kailangan niyang kumita ng gusto para sa pag-aaral niya sa college. Salamat sa pangunawa mo. Wala yun. Mabait na bata si Marco. At hangad ko rin na magtagumpay siya sa buhay. Kaya lang hindi siya pumasok ngayon. Bakit? Masama raw kasi yung pakiramdam. Kaya, sige, pinagpahinga ko muna. Wilson, pwede ko bang malaman ang kanyang address? Kumusta ka na, Marco? Ma'am, maayos na po pakiramdam ko. Papasok na nga po ako bukas eh. Ay, salamat naman. Nag-alala ako sa iyo. Kaya nga, dinalaw kita. Nakakaya naman sa inyo. Pasensya na po kayo dito sa tinitiran ko. Iho, hindi mahalaga ang bahay. Ang importante yung nakatira dito. Oo nga pala. Ay, kaano-ano mo yung babae at lalaking ayun yung nasa kwadro na nakasabit sa dingding? Sila po? Oo. Sila ang mga magulang ko. Picture nila nang sila ikasal. Kung ganun, nanay mo pala si Miriam. Kilala niyo po isa, Inay? Oo. Best friend ko siya. Nagkahiwalay kami nang mag-aral ako sa college at tumasenso ang aking mga magulang. Parang magkapatid ang turingan namin. Oh? Meron pa nga kaming ginawang pangako noon sa isa't isa. Pangako? Oo. Ano pong pangako yun, ma'am? Na kapag namatay ang isa sa amin, tutulungan ng nabubuhay ang anak ng namatay. Oh? Ngayon alam ko na kung bakit tayo nagkita. Upang tuparin ko ang aking pangako. Ma'am Esper? Marco, may iaalok ako sa'yo. Sana wag mong tanggihan ito. Opo, Aling Sepa. Irene, doon ako titira ka na Ma'am Esper. Sabi niya, siya na ang bahala sa pag-aaral ko at ituturing din niya akong parang tunay na anak. Ang swerte mo naman. Akilain mo, best friend pala ng nanay mo ang customer niya sa gasolinahan. Paano yung pamilya niya? Oo nga. Matandang dalaga po si Ma'am. Wala rin po siyang anak. Naku, Marco. Napakapalad mo nga talaga. Ay ngayon, lubos nang magbabago ang takbo ng iyong buhay. Isa na akong engineer ngayon at utang ko ito kay Mami Esper. Salamat sa Diyos. Niloob niyang magkita kami ng best friend ni Inay
upang matupad ang isang pangako. Ako si Marco, dating gasoline boy, at ito ang aking buhay. Ang kasaysayan ni Marco ay nagpapatunay lamang na habang nabubuhay ang tao, ay laging may pag-asa. Mga nagsiganap: Judel Benamin, Rosana Villegas, June Martin Legaspi, at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na namang kasaysayan ang inyong maririnig na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Ito ay ang kwento ni Ligaya. Sampung taon lamang ang aking anak nang pumanaw ang aking asawa. Mula noon, mag-isa ko nang tinaguyod ang aking anak. Ngunit dahil walang natapos na pinag-aralan, nahirapan ako. Napilitan ako makipagsapalaran sa ibang lugar. Iniwan ko sa aking kaibigan ang aking nag-iisang anak. Napainom ko na po si Sir Pablo ng gamot, Ma'am Nelda. Ay, salamat Ligaya ha. Napakalaking tulong mo talaga sa amin. Bukod sa trabaho ba sa grocerya namin, may natutulungan mo pa ako sa pag-aasikaso kay Pablo pag narito ka na sa bahay. Napakabuti niyo rin po sa akin, Ma'am. Kaya naman gusto ko po yung masuklian. Mapalad kami't nakilala ka namin mag-asawa. Hindi man kami nagkaroon ng anak. Ay, para namang nagkaroon ng bagong miyembro ang pamilya namin nang dahil sa iyo. Ay, siya nga pala. May maganda akong balita sa iyo. Magandang balita? Oo. Napagkasundoan namin ni Pablo na ipakuha na rin sa iyo ang iyong anak. Kami na ang magpapaaral sa kanya sa kolehiyo. Talaga po, Ma'am? Oo. Para magkasama na kayo mag-ina dito. Total, malaki naman itong bahay. Maraming salamat po, Ma'am Nelda. Talaga pong matagal ko ng pangarap na makasamang muli ang aking anak. Kaya maganda ka. At uuwi ka ng probinsya nyo sa Makalawa. Opo. Isasama mo na rito ang iyong anak. Nelda, nadala ba lahat ni Ligaya yung mga binili mong pasalubong niya sa kanyang anak? Binigay ko lahat, Pablo. Iniwan niya yung iba rito. Konti lang yung dinala niya. Ay dahil nga pupunta din naman dito ang kanyang anak. Mabait at tapat niyang si Ligaya. Masipag. Mapagkakatiwalaan pa. Tama ka. Kaya hindi na ka panghihinayang tulungan eh. Sana minahal na rin ng kanyang anak ang maganda niyang pag-uugali. Mildred. Ay, Ligaya? Bakit bigla ka pumarito? Hindi mo sinabi na darating ka. Gusto ko kayong sorpresahin. Lalo ng anak ko. Miss na miss ko ng anak ko. Nandiyan ba siya? Kung ano eh. Ligaya. Ligaya, huwag ka sana magalit ha. Pero, lumayas yung anak mo eh. Ano? Kailan ba? Bakit? Nito lang. Napagalitan ko kasi siya. Oo. Kasi naman ang tigas ng ulo eh. Puro barkadang inaatupag. Akalain mo ba namang nagdamdam pala siya? Ayun.
Basta na lamang lumayas. Oh, Diyos ko, nasa na kaya ngayon ang anak ko? Nasaan na si Paul? Yun po ang sinabi ng kaibigan ko si Mildred, ma'am. Sir, hindi raw niya alam kung nasaan ang anak ko. Huwag ka nang umiyak. Hayaan mo. Tutulungan kitang mahanap ang anak mo. Totoo po. Oo. O, di ba may picture ka naman niya? Oo po, meron po. Maaari kang tulungan ng ma'am mo na manawagan sa mga estasyon ng radyo. Oo nga. Para mahanap mo ang anak mo. Oh, sige po, sige po. Sabihin niyo lang po kung kailan natin gagawin. Sana naman hindi mapahamak ang anak mo. Yun na rin po yung pinagdadasal ko sa Diyos. Naisip ko lang, mapagkakatiwalaan ba talaga yung pinag-iwanan mo sa iyong anak? Sir Pablo, Baka kasi siya pa ang dahilan, kaya umalis doon ang anak mo. Handa ka na ba sa lakad natin, Paul? Aaminin ko, kinakabahan ako, Douglas. Ano? Anak naman. Ngayon ko lang ito gagawin eh. Alam mo naman, bagong salta lang ako sa grupo mo. Dati, nangangalaka lang ako para mabuhay. At ako ang tumulong sa iyo, ha, Paul, ha? Para mabuhay ka na maayos. Binigyan kita ng mga damit ko. Pinakain. Pinatira rin dito sa tinitirahan ko. Hindi ko nakakalimutan Kaya yun. huwag kang kabahan. Ako bahala. Sanay na ako sa trabaho ito. Saan ba tayo magnanakaw? Malapit lang dito. Madali nating mapapasok ang bahay na yun. Dahil sinubaybayan ko ang kilos ng mga tao ron. nakapanawagan na kami kanina ni Ma'am Nelda sa istasyon ng radyo. Kung sana naman, marinig yun nung nakakakilala kay Paul. Sana sabihin sa kanya para magkita na kami. Oh, Diyos ko. Loobin mo po na magkaroon ng magandang bunga ang ginawa namin ni Ma'am Nelda. At higit, sana po, nasa mabuting kalagayan ang aking si Paul. Hindi ko po mapapatawad ang sarili ko kapag may masamang nangyari sa kanya. Oh! Shit! Shit! Douglas, bakit ka nagagalit? Alap lang. Sino ba yung kausap mo sa cellphone? Pesting si Bobot! Ano sabi? Hindi raw siya makakasama mamayang gabi. Dahil may trangkaso daw ng loko. Mabigat ang katawan. Puwisin talaga. Unawain mo na lang. May sakit naman pala. Ano pa nga ba? Hindi ko naman siya pwedeng pilitin. Baka sumabit pa tayo dahil sa kanya. Nagagalit lang ako dahil kung kailan malapit na ang lakad, tsaka pa siya nagkasakit. Paano kaya yan? Mamayang gabi na ilakad natin. Walang magbabago, Paul. Tuloy tayo. Pero Douglas... Huwag ka na nang tumutol. Kailangan natin ng pera. Malito na tayo sa bahay ni Nani Nelda. Laki ng bahay. Oo. Ang daming magagandang gamit. Natural. Mayaman eh. Sumunod ka sa akin, ha? Pupuntaan natin yung master's bedroom. Douglas... Sabi ko, sumunod ka na. Dahan-dahan lang ang kilos para hindi sila magising. Sino kayo? Bakit narito kayo? Douglas, may babae. Oo nga. Naku, binuksan pa ilaw. Hindi. Kung hindi, Ang babae. ko kayo nitong dala ko pamano. Saan ka ba, Masyabol? Hindi maaari, Douglas. Halika na. Umalis tayo rito. Kaluloko ka na ba? Paul? Naku, Ikaw? Ikaw ang magnanakaw dito? Paul, patayin mo na siya. Kilala ka niya. Sasabi tayo. Hindi ko pwedeng gawin yun. Nanay ko yan. Umalis na tayo rito.
makapaniwala. Nanay mo pala yung tauhan nila Aling Lerda. Hindi ko rin alam na doon siya nagtatrabaho. Anak mo. Kasi sa cellphone ko lang siya nakakausap eh. Bihira lang at sandali pa. Kaya hindi ko naman nasabi sa kanya ang pagmamalapit sa akin ni Aling Mildred. Buti ka pa, may nalay pa. Douglas? Sige na, puntahan mo na siya. Huwag mo sayangin yung magandang pagkakataong ito na makapagbagong buhay pa. Paul! Oh, salamat anak. At nagbalik ka. Alam mo bang nanawagan ako sa istasyon ng radyo para lang mahanap ka? Kung ganon, alam niyo wala na ako kina Aling Mildred. Nagpunta ako doon para nga kunin ka na. Pero ang sabi niya lumayas ka dahil napagsabihan ka niya. Hindi totoo yun. Ha? Sinungaling siya. Anong ibig mong sabihin? Naging malupit siya sa akin ay ginawa niya akong alila. Ano? Nagtatawag ka sa kanya at nag-uusap tayo. Nakabantay siya para hindi ako makapagsumbong sa inyo. Napakawalang hiya pala niya. Ginamit niya sa sugal ang perang ipinadadala ninyo. Oh, Diyos ko. Hindi na siya naawa sa'yo. Napakasama niya. Hindi ko rin natapos ang high school dahil pinatigil niya ako at pinagtrabaho. Pero ang hindi ko na nakaya ay ang ibenta niya ako sa pinagkakauntangan niyang bakla. Kaya lumayas ako sa bahay na Oh, anak. Patawarin mo ko. Nagkamali pala ako sa pagtitiwala sa kanya. Sasabihin ko kina Sir at Mamang nangyari sa'yo. At naniniwala ako, makakaunawa sila. Tutulungan pa rin nila tayo. Oh, Ligaya, bakit narito ka na naman? Walang hiya. Bakit ka ba nananampal dyan? Ano kasalanan ko? Ang kapal ng mukha mong tanungin pa yan. Nagkita na kami ni Paul. Sinabi niya na sa akin ang lahat ng ginawa mo sa kanya. Ha? Ligaya? Bakit mo nagawa sa aming mag-inay to, Mildred? Naging mabuti naman akong kaibigan sa'yo. Kaya kong tanggapin ang pananakit mo kay Paul. Ang hindi mo pang mapatapos sa kanya sa high school. Kahit na nga masakit sa damdamin ko yon. Pero ang hindi ko matanggap, yung pinagbili mo siya sa bakla para lang magkapera ka! Ay! Ligaya! Patawarin mo ko. Ginamit mo lang pala sa pagpapasarap ang perang pinadadala ko para kay Paul. Patawarin mo ko, Ligaya. Babayaran ko ang lahat ng yon. Hulugulugan ko. Huwag kang mag-alala. Hindi kita ididemanda. Diyos na ang bahala sa'yo! Sa tulong ni na Ma'am Nelda at Sir Pablo, nakatapos na ngayon sa kolehiyo ang anak kong si Paul. At kina Ma'am na rin nagtatrabaho. Salamat sa Diyos. Hindi niya niloob na lubusang mahulog sa kapahamakan ng aking anak. Ako po si Ligaya. At ito ang aking buhay. Lagi niyang ginagantimpalaan ang kabutihan ng kanyang nilalang. Mga nagsiganap: Susan Robles, Lionel Benjamin, Julie Gaspi, Chiquit del Carmen Amor, at Rosana Villegas sa papel na Ligaya. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, I'm King Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon nila June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.
kaibigan, sa araw na ito, isang lalaking nagbahagi ng kwento ng kanyang buhay upang kapulutan ng aral. Siya ay si Victor. Magandang araw po. Taga rito po ako sa Makati. Laki kami magkakapatid sa hirap. Na-stroke kasi si Itay. Si Inay naman, walang mapasukang matatag na trabaho. Yun ay dahil hindi niya natapos ang high school. Pakinggan po ninyo ang aking buhay. Sige na, Nay. Pumayag na po kayo. Anak, baka magkasakit ka kung isasabay mo pang mag-aaral sa trabaho mo. Hindi po, Inay. Kaya ko po. Malakas po ang katawan ko. Pumayag ka na, Delpha. Ako. Gusto talaga ng panganay natin na makatapos ng pag-aaral. Para din naman po ito sa atin, Inay. Itay, kung makakatapos po ako at magkakaroon ng stable job, may papagamot ko na po kayo. At mapag-aaral ko naman po ang mga kapatid ko. Salamat sa maganda mong pangarap para sa amin, anak. Sana nga makaya mo. Kaya ko po, Itay. At saka, konting subject lang naman po ang kukunin ko sa college. Oy, siya, sige. Pero kapag nagkasakit ka, titigil ka. Opo, Inay. Eh, saang universidad ka naman papasok? Oo nga. Doon din po sa pinagtatrabahuan ko po, Inay. Pumayag silang mag-aaral ako doon. Delpha, hating gabi na. Bakit hindi ka pa natutulog? Eh, naiisip ko lang yung ating panganay. Hindi ko naaawa ako sa kanya. Nagtatrabaho bilang janitor. Nag-aaral. Tumutulong pa sa gastusin dito sa bahay. Kung hindi sana ako na-stroke, hindi tayo mahihirapan ng ganito. Eh, hindi mo naman kagustuhan yun. Kung may trabaho lang nga sana akong mapapasukan na maaari akong kumita ng malaki. Kung meron lang sana, mababawasan ang hirap ng ating anak. Ano kaya kung lumapit tayo kay Ate Priscilla? Mabait yun. Baka matulungan niya tayo. Nung sumulat naman tayo sa kanya sa ibang bansa, bumalik lang sa atin ang sulat. At naipagbili na rin yung dati ninyong bahay. Naintindihan mo na yung explanation ko, Rachel? Oo, Victor. Ang galing mo pala sa math. Thank you sa pagtuturo mo sa akin, ha? Uy! Si janitor nag-aaral. Ay, ikaw pala, Jomar. Nag-review kami para sa exam bukas, Jomar. At saka pwede ba? Tawagin mo naman siya sa pangalan niya. Uy, bakit? Talaga naman janitor siya rito. At yun lang ang dahilan kaya siya nakapag-aaral dito. Sobra ka naman manlait. Ano ka? Nagsasabi lang ako ng totoo. Hoy, janitor. Umalis ka na nga rito. Iwan mo kami ni Rachel ko. Anong Rachel mo? Hoy, hindi kita boyfriend, ha? Bakit? Sige, Rachel. Oras na ng trabaho ko eh. Sige, Jomar. Huwag ka na mangarap na makakaahon pa sa pagiging janitor. Hanggang diyan ka na lang. Okay, quiet lang. Anak, malalim na ang gabi. Nagbabasa ka pa rin. Kailangan po, Itay. Para matiyak ko po na mataas ang magiging grades ko sa mga exam bukas. Konting oras na lang itutulog mo. Hindi na po bale, Itay. Kaya ko naman po. Ang sipag mo talagang mag-aral. Gusto ko pong makaahon tayo sa hirap. Na makalaya na po ako sa mga panlalait ng tao. Bakit? May umahamak ba sa'yo? Hindi naman po may iwasan yun. Dahil janitor lang ako. At mayayaman ang mga estudyante nakakasalamuha ko.
Yung iba po, masasama ang ugali. Sila po yung humahamak sa akin. Tatagan mo sa loob mo, anak. Ha? Huwag po kayong mag-alala, Itay. Hindi po ako papaapekto sa kanila dahil may pangarap po ko para sa atin. Ay, salamat. Ay, maaga ko natapos ang paglilinis. Mahaba ang time kong makakapag-aral. Uy! Janitor! Ang linis na dito sa koridor Oo, Jomar. Mabilis ko natapos ang paglilinis. Sige maiwan na kita. Sandali! Saan ka pupunta? Tapos na ang gawain ko dito. Kaya magbabasa na ako. Sino naman ang nagsabi sa yung tapos na? Oh, ayan Jomar naman. Bakit mo ibinuhos sa floor ang dala mong soft drinks? O bakit? May reklamo? Mayabang ka kasi. Dikit ka pa ng dikit kay Rachel. Hindi kayo bagay. Mahirap ka lang, mayaman siya. Kami ang bagay. Kaibigan ko lang siya. Gago. Di mo ako maloloko, oy. Maglinis ka na nga. Di ba janitor ka rito? Ha? Janitor? Ha? Ano? Napakayabang talaga ng Jomar na yun. Ang sama ng ugali. Bakit nagagalit ka sa kanya, Rachel? May nagsabi sa akin ng ginawa niya sa'yo. May mga estudyanteng nakakita sa inyo. Hayaan mo na lang siya. Hindi naman niya ako sinaktan eh. Pero sinasaktan niya yung kalooban mo. Pasalamat siya, hindi mo siya pinapatulan. Gusto ko makatapos ang pag-aaral. Kaya ayokong masira ang record ko dito. Kaya talaga nagtitimpi ako. Yan. Maayos ng mukha at buko. Lalabas na ako dito sa powder room. Sana naman, hindi ako mahirapan sumakay ng taxi ngayon. Bakit naman kasi? Nagkasakit pa yung driver namin. Labas na nga. Kumusta, Rachel? Ano ba, Jomar? Ano ba ginagawa mo dito sa labas ng CR na babae? Uy, tinaabangan ka. Pwede ba? Umalis ka sa daraanan ko? Huwag ka Umalis naman ka! ganyan. Hindi naman ako aso Nabasta mo lang paalisin. Alalahanin mo. Tayong dalawa lang na nandito dahil umuwi na maraming estudyante. Kaya magagawa ko lahat ng gusto ko sa iyo. Bastos ka talaga, no? Ikaw, kanina mo pa ako tinatawag ng ganyan. Pues, patutunayan ko sa iyo ang kabastusan ko. Alik! Jomar! Iwan mo ko. Huwag ka nang magpumiklas. Wala ka namang magagawa Uy, ang pakilameron janitor. Itiwan mo siya sabi! O yan! Ikaw janitor ka, ha? May araw ka rin sa akin. Walang hiya talagang Jomar na yon. Hindi na natakot. Kahit sa university, pinagtangka kang gawa ng masama. Kala niya kasi wala nang maaaring tumulong sa akin. Mabuti na lang andun itong si Victor. Ang binatang ito pala nagligtas sa'yo, anak. Yes, Mommy. Victor, maraming salamat sa'yo, ha? Anong family name mo, iyo? Enriquez po, ma'am. Victor Enriquez po. Yan ang apelyido ko nang dalaga pa ako. Hindi ko napansin. Enriquez nga pala ang apelyido mo, Victor, pagka nagro-roll call sa klase. Magkaklase ba kayo sa lahat ng subjects? Ay, hindi po, Mami. Sa math ko lang naman po kasi siya classmate eh. At hindi rin po namin napag-uusapan ng family name ko. Masaya akong malaman na isang mabait na binata ang kaapelyido ko. Ano nga pala pangalan ng parents mo? Enrico po at Adelpha. Enrico? Adelpha? Oh, Mami. Bakit nagulat kayo? Kilala niya ba sila? Victor, ang tatay mo ba ay matangkad? May balat sa kanang balikat? Gwapo at matangos ang ilong? Bakit alam niyo po ang itsura ni Itay?
Kung ganon, ang tatay mo. Ang kapatid kong matagal ko nang hinahanap. Mami? Ibig niyo sabihin, magpinsan kami ni Victor? Oo, anak. Ho? Ay, kaya pala magaan ang loob ko sa'yo, Rachel. Dahil pinsan kita. Pero Mami, paano po nangyari yun? Nagalit si Daddy kay Enrico nang mahalin at pakasalan niya ang katulong namin si Adelpha. Pinalaya sila ni Daddy sa bahay. Tinanggalan na lahat ang benepisyo ang kapatid ko. Ganun nga po ang kwento noon sa amin ni Itay. Kapag nagtatanong kaming magkakapatid tungkol kay Lolo. Victor, gusto ko makita ang tatay mo. Sabik na ako makita ang kapatid ko. Matagal na po siyang na-stroke at nasa bahay lang po. Kawawa naman ang kapatid ko. Kami lang po ni Inay ang nagtatrabaho. Ate Priscilla. Ate. Enrico. Kapatid ko. Ang tagal ka namin hinanap ni Daddy. Si Daddy, inanap ako. Oo. Nang nagalit siya sa'yo, pinauwi niya ako rito sa Pilipinas. Ipinagbili niya ang bahay natin at ng ibang lugar kami. Kaya pala, nung sinulatan kita, bumalik lang sa akin ang sulat ko. Dahil wala ka na sa address mo sa abroad. Kumusta si Daddy? Ilan taon na siyang patay, Victor. Ha? Pero pinagsisihan niya na ang kanyang ginawa sa'yo. Kaya nga pinahanap ka niya eh. Si Daddy? Patay na? Oo. Sayang, hindi na po pala namin makikita ang lolo namin. Hindi bale. Ngayon nakita ko na kayo. Tutuparin ko ang pangako ko kay Daddy. Isasama ko na kayo sa bahay. Ipagagamot kita, Enrico. Ate. Upang muli kang makalakad. Salamat. Salamat, Ate Priscilla. At kayo naman ang mga kapatid mo, Victor. Makapag-aaral na kayo ng maayos. Lubos ngang natupad ang aking mga pangarap. Nakaahon kami sa hirap at nakalaya ako sa panglalait ng mga tao. Salamat sa Diyos. Salamat sa trabahong ibinigay niya sa akin. Ako si Victor, dating janitor. At ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Rosana Villegas, Angelo Alcantara, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Leonel Benjamin. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Direksyon Salvador M. Royanas. Ito ang aking buhay. Nang magkaroon ng pandemic, isa ako sa maraming mga Pinoy na nawalan ng trabaho. Bilang panganay at breadwinner pa ng pamilya, hindi maaaring wala akong hanap buhay, kaya sinubukan ko ang nauuso ngayon na online selling. Buti na lang, ang laki ng bahay ng class president nating si Paul. Kaya na-accommodate tayo dito ngayon kahit hindi tayo kumpleto. Kasi yung iba, ayaw sumama gawa ng present situation natin. Pero salamat sa presence nyo, ha? At dahil ngayon lang tayo nagkita-kita, kumustahin naman natin ang bawat isa. Simulan natin kay JP. Okay, JP. Uy, ako pa talaga inuna mo, ha? Ay, ikaw ang katabi ko, eh. O, kumusta ka na? Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Balita namin, mayaman ka na. Grabe naman kayo. Simple lang naman ang buhay ko. Nagtatrabaho ako sa gobyerno.
Kare-regular ko lang nung nakaraang taon. Kaya maayos na rin kahit paano. Maganda sweldo. Nagpaplano na rin ako mag-asawa. Yun! Galing ah. Oh, Trisha, ikaw naman. Ako? Well, eto, ang saya-saya ko kasi na-promote ako. Wow. Last month lang. Ako na yung ikalawang pinakamataas na officer ng aming company. Ibang level ka na talaga, Trisha. Di ka na maabot. Baka nga next year sa reunion natin, ha? Ako na ang nasa pinakamataas na position. Wow. Talaga ah. So ikaw magbabayad next year ng kakainin natin. Sure! Oh, Jennifer, ikaw naman. Ha? Ikaw na. Ako? Oo. Oh, Jennifer. Balita ko, natanggal ka sa trabaho mo at nagtitinda ka na lang ngayon? Oo. Natanggal ako sa trabaho ko dahil nag-lay off yung company namin. Ngayon, nag-online selling ako. Degree holder ka pa naman tapos nagtitinda ka lang? Trish, teka lang ha. Patapusin na muna natin si Jen. Oo nga naman, Trish. Masaya namang magtinda. Lalo kapag napaubos ko mga itinitinda ko. So, baka gusto niyo akong tulungan, guys. May dala akong ngayong items. Eto. Seriously? Magtitinda ka ngayon dito? Oo. O ikaw, Trish. Baka gusto mo pakyawin ang mga tinda ko. Total, promoted ka na, di ba? Baka 6 digits na ang sweldo mo. Ambunan mo naman ako. Ang yabang ng Trisha na yun, no? Kala niya uurungan ko siya. Kalma lang. Ayos naman yung ginawa mo kanina eh, di ba? Natameme siya. Nagtitinda lang. Lang? Pinaliit niya pa ako? Kung tutusin, hindi ako nagtitinda lang. I am a businesswoman, you know. Oh, bakit ka natatawa dyan? Hanga lang ako sa fighting spirit mo. Totoo naman, di ba? Masyado siyang matapobre. Makikita niya. Next year, magkakabaliktad ang mundo namin. Oh, anak. Bay, magpahinga ka naman. Kagabi ka pa nakatutok dyan sa computer. Hindi ka pa yata natutulog. Ayos lang ako, ma. Ang dami ko kasing customer ngayon. Kailangan kong kunin ng mga orders para ma-deliver ka agad. Ay, siya, sige. Basta kapag nakatapos ka dyan, magpahinga ka muna ha at kumain ka. Opo. May niluto ako doon sa kusina. Oo, ma. Ay, si Makmak nga pala. Di pa yata umuwi eh. Mula kagabi? Ayan na yan. Siya na yan. Oy! Makmak! Bakit ngayon ka lang? Nagkatuwa lang kami ng barkada ko, ate. Halika nga! Lumapit ka nga rito sa akin. Inaantok na ako eh. Ayaw mong lumapit, ha? Halika rito! Halika! Ka, ano ba? Huwag mo hilahin ang bagas ng damit ko. Amoy alak ka? Uminom ka? Ha? Ari ko, Nay, si ate o sinasaktan ako. Nasalanan mo yan! Mabuti nga Ikaw, ha? Pinag-aaral ko kayo ni na Janine at Mia. Hindi ko pinupulot ang perang pinambabayad ko ng mga tuition nyo. Isa pa may pandemya ngayon. Labas ka ng labas! Aray ko naman, ate, ano ba? Sinisigawan mo na ako? Ikaw eh. Itong tatandaan mo, ha? Kapag umuwi ka uli ng umaga na nakainom, palalayasin kita dito sa bahay na to! Uy, alam mo ba, PG? Oh. Tiningnan ko kanina ang ipon ko sa bangko. Ang dami na! Eh di man libre ka na kung gano'n. Ano ka? Gagamitin ko yun para mas lumaki pa ang negosyo ko. Plano kong magtayo ng water refilling station sa bahay. Kasi ngayon, alam mo na, may pandemic. Kailangan pa rin ng tubig ng mga tao. Papawiin ko ang uhaw ng mga tao. Ang baduy mo. Basta, sinasabi ko sa'yo, nagsimula ako sa pagtitinda pero magtatayo ako ng mas malaking negosyo. At magiging mayaman ako. Wala kang plano mag-asawa? Ha? Ikakasal na kami ni Hana. Ikaw na lang maiiwan single. Tumigil ka nga.
25 anyos pa lang ako. Mag-aasawa ako soon. Pero magiging mayaman muna ako sooner. Good luck sa pagpapayaman mo. Oh, ayan ma. Naipa-general check-up na kita at may medication ka for 6 months ha. Uy, aalagaan mo ng maayos ang sarili mo. Binili ko na lahat ng mga gamot mo, pati vitamins. Busy-busy ako sa negosyo ngayon, kaya wag mong pababayaan ang sarili mo, ha? Hindi kita mababantayan lagi. Abay, ikaw din. Hindi lang ako ang dapat na inaalala mo, kundi ang sarili mo. Ni ang makapagpalit ng damit. Hindi mo na nagagawa. Bay, nung isang araw pa yung damit mo, Oo nga, no? Nangangamoy na nga ako. Pasensya na, ma. Nag-ayos kasi ako ng mga paninda ko. O, pati yung mga paligid ng mata mo, nangingitim na rin. Hindi ka na natutulog na maayos, Jennifer. Baka magkasakit ka na rin yan. May pagkakagastusan kasi yung dalawang bunso nating babae, ma. Kaya nagdo-double time ako. Jennifer, anak, maraming salamat sa iyo. Napakasinop mo. Kung wala akong anak na kagaya mo, abay hindi ko alam kung paano kayong itataguyod ngayong wala na ang tatay niyo. Konti na lang. Matatapos itong pwesto ng water refilling station namin. Ay, salamat, Lord. Unti-unti nang natutupad ang mga pangarap ko. Wow! Ayos! Maasenso ka na talaga, Jen. Vince! Ikaw pala! Oh, napadaan ka! May pupuntahan ako malapit dito sa inyo. Ba, mukhang may nililigawan kang kabarangay ko, ha? Parang ganun na nga. Ayos ko! Ikaw ang mas ayos. Tingnan mo, may isa ka pang negosyo ngayon. Baka naman pwede mo akong pautangin kahit minsan lang. Magkano? Basta ba, 10% ang prosyento, way na. Wow, grabe naman. 10%? Wag lang. Joke lang. Pero, Jen, congrats ha. Alam mo, hanga ako sa pagsisikap mo. Kahit nawalan ka ng trabaho, nagawa mo pa rin bumangon. At ngayon, nagbubunga na ang mga pinaghirapan mo. Ate, bakit naman ako? Oh, sinong gusto mo? Si Mama. Nakita mo nang hindi siya maaaring mapagod masyado dahil sa kalagayan niya. Hindi na siya gaya noon na malakas pa. Nag-o-online class ako eh. Pagbabantayin mo ko ng water station na yan? Mauupo ka lang doon. Pwede ka pa rin namang makinig sa klase ninyo. Isa pa, kung magreklamo ka dyan para namang attentive ka masyado sa klase, natutulog ka lang naman minsan kahit nasa discussion kayo. Kaya buti doon, hindi ka makakatulog kasi magbabantay ka. Ate naman. Ang kikitain natin doon, pambayad sa internet nyo sa bahay na ginagamit mo araw-araw. Kaya wag kang tamad, ha? Tandaan mo, hindi ka wala ng kaalaman ng problema sa mundo natin, kundi ang katamaran. Kapag tamad ka, hindi ka aasenso sa buhay. Babawasan ko muna yung ipon ko para mapaayos ko na yung bahay namin. Oh, si Trisha to ah. Babatiin ko nga. Hi, Trish! Oh, Jennifer. Ikaw pala yan. Ano ginagawa mo dito? Magwi-withdraw. Ikaw? Ha? Ma'am, approve na yung loan nyo. Paki-fill out na lang nitong form. Okay, sige. Thank you. Nag-loan ka? Naku, hindi ka nagsabi. Sana sa akin ka nalang umutang. Wala pang porsyento. Sinabi mo yun? Oo, bakit ba? Grabe ka. Malay mo, may emergency, kaya nag-loan. Wala namang masama doon. Sinadya ko lang talagang sabihin yun sa kanya bilang ganti sa pagmamaliit niya sa akin nung nakaraang batch reunion natin.
naman malaman niya anong pakiramdam ng minamaliit? Uy, dito na pala kayo. Kanina pa kami rito. Mukhang mas konti tayo ngayon. Oo nga eh. Yung iba kasi busy. Pero salamat ha. Taon-taon nandito kayo sa batch reunion natin. May darating pa naman pero si Tricia hindi makaka-attend. Ha? Bakit? Hindi nyo ba nabalitaan? Ang alin? Yung nangyari sa kanya. Ano nangyari? Nakadispal ko ng pera. Ano? Eh kasi masyadong maluho eh. Ayun, nagkabaon-baon sa utang. Pagkatapos, plano niya sanang ibayad yung perang nakuha niya dun sa mga pinagkakautakan niya. Kaso, nadiskubre ng kumpanya. Ayun, tinanggal sa trabaho. Oh my gosh! Kaya, dyan alam mo, umahanga talaga ako sa iyo eh. Hindi naman sa pagkukumpara sa inyong dalawa, pero ikaw kasi kahit pa unti-unti lang ang usad mo at kahit mahirap ang hanap buhay na sinusuong mo, nagtsatsaga ka talaga. Salamat sa compliment, Vince. At dahil dyan, ako ang magbabayad ng kakainin natin ngayon na in-order na kanina pa ni JP. Yun, ayos ah. For you, Vince, meron kang libreng 1 galon ng mineral water. Mahirap ang buhay pero sa mga taong masipag at marunong magtiyaga, hindi imposibleng matupad ang ating mga pangarap. Sa mga kagaya kong nagtitinda, huwag kayong mapapagod at lalong huwag kayong mahihiya dahil marangal itong hanap buhay. Kahit usad pagong, ayos lang yan. At least, umuusad tayo. Ako po si Jennifer at ito ang aking buhay. Hindi mahalaga kung anong klase ng hanap buhay meron tayo. Ang importante, ito ay marangal at ginagawa natin ng may determinasyon, sinseridad at pagmamahal. Makaragsiganap. Susan Robles, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Lionel Benjamin, at Jeneline de la Cruz sa papel na Jennifer. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.